Alam nyo ba na tumakbo si Kibuloy sa pagkasenador? Alam nyo ba? O walang may pakialam? Kasi mga kababayan, alam naman natin, yung pangalang Apollo Kibuloy na tumatakbo po bilang senador, ay nasa pan-30 ho yata, mga bossing, hindi. Kunin natin, hanapin natin yung mismong survey ho, mga kababayan, para hindi naman masabi na hula-hula ko lang to. Hanapin natin yung kay Kibuloy. Kasi naman yung kay Kibuloy, parang hindi po man lang umabot sa etneb. No? Ika nga ni Yorme. Etneb lang. Pero si Apollo Carion Kibuloy na tumatakbo po ng senador, mga kababayan. Ayun o. Kibuloy Apollo. Pang ilan? Ang rank number 28 to 38. Eh, Diyos ko, paano mananalo yan? Kasi dapat nga ang sinasabi natin sa kanila, mga bossing, eh magmayor na lang si Kibuloy doon sa Oblo. Malamang, pagkasabi pala niya, tatakbo ako bilang mayor. Ay nako, 100%. Siya na agad yan, mga bossing. Di ba, Ma'am Daisy Hapeli? Siya agad yan. Eh wala, pinangarap pang magsenador para daw po ipagtanggol si dating Pangulong Duterte. Yung sarili niya, hindi niya mailabas doon sa kulungan, mga kabayan. Kaya naman po, to the rescue na ang Vice Presidente, mga bossing. No? Nananawagan na po ang Vice Presidente para naman daw magkaroon ng dagdag na kampe. Yan ang nakikita ko sa kanila eh. Pero tanong ko sa inyo, alam nyo ba na tumatakbo ng pagkasenador si Kibuloy? O wala lang talaga kayong pakialam kung tumakbo siya o hindi? Eto na ang Vice Presidente, nananawagan na. Ha? Baka pagkatapos nitong panawagan ng Vice Presidente, sasambayan ng Pilipino na iboto si Kibuloy. Baka biglang mag-rank number 8 na yan. Hindi na 28, hindi na 38. Baka biglang rank number 8 na. Dun sa panghuli. hindi dun sa unahan. Ito Si Pastor Apollo Kibuloy. Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa suportahan daw natin si Pastor Kibuloy. Sila sinuportahan ni Kibuloy yung nila eh. Yung mautog nila eh. No? Padala ng malalaking speaker, padala ng host, padala ng mananayaw, nakakanta ng bugas-bugas nila. Kaya ngayon, nananawagan sila. Suportahan daw po nating makalaya. Ay Senador. Kasi naman tong mga to, ang lalakas ng trip sa buhay, mga kababayan. Hindi na lang asikasuhin yung kanilang mga kaso. Nagtambak po yung mga kaso nila. At hindi lang po kay Kibuloy, pati po doon sa mga taga-suporta nila na naniniwala po ang alagad ng batas na lumabag din po sa batas ng Pilipinas, yung mga taga-suporta nila. Ayun, may kaso. Pati nga po si Lord, nakasuha si Lord. Kayo na bahala kung sino nakakaintindi sa inyo kung sino si Lord. Pati si Lord nakasuhan. Di ba? Madam, ano po ba gagawin ni Kibuloy kapag ka nanalo po? kanyang mga pangarap para gumanda at mulambo ang ato ang nasod. Madam, sabi ni Johnson Alexa de Guzman, ikaw na lang daw ang sumuporta kasi ayaw nila. Baka daw manggahasa ng mga babae na senador. Ay, Diyos ko. Wala nang nagtitiwala kay Kibuloy. Kawawa naman, Kung ano-ano kasi mga pinag-iisip po, mga bossing. Si Bato, wala. Number 12, number 14, naglalaro. Baka mga ilang araw, dumausdos pa po yan, pababa. Mga kababayan. Yung kay Bato, kaya nga napasabi na si Bato de la Rosa, di ba? Napasabi na, kung matalo, di talo. Nakikita ko po, mga kababayan. Sila po, ramdam na po nila, mga bossing, na ayaw na po sa kanila ng sambayan ng Pilipino. No? Ayaw na po ng sambayan ng Pilipino. Yung pawelga-welga nga nila Yung parali-rali nila, ramdam na din nila Last chance! Konti na lang daw. Huling yugto ng welga.
Subukan, baka makahimok pa ng tao. Wala. Wala pa din. Diyos ko po, si BP. Ewan natin, mga kabayan, kung ano po ang magiging impact nitong panawagan po ng Vice Presidente para kay Kibuloy. Ewan ko dyan sa mga DDS na yan. Ano? Kapag nandoon sa ating mga comment section, pag nandyan po sa ating mga live, mga kababayan, pinapakita nila yung suporta nila. Pero po pagpapatawag na doon sa mga mautog, pagpapapunta na po doon sa EDSA, kaunti lang po ang pumupunta. Ano? Tapos ito, yung mga survey ni Kibuloy, survey ni Bato de la Rosa, survey na lang. Ayaw pa iboto. Si Bato de la Rosa at si Bungo. At sama mo na si Ipe Salvador. May napansin ho kayo, mga kababayan, doon po sa mga kandidato, no? Sa kandidato na sinusuportahan po ng dating Presidente Rodrigo Duterte at ni Inday Sara Duterte. Parang puro ano ho, parang puro patapon ho, mga kababayan. Biruin mo, Ipe Salvador. Ramdam na natin, wala namang gagawin sa Senado. No? Sino pa? Si Jimmy Bondoc, pang ilan ba si Jimmy Bondoc dito? Hanapin din natin si Ipe Salvador. Tingnan nyo, oh. Ultimo si Marcoleta, nandito sa pang 22-23. Oh. Si Chavit Singson, nandito din sa 22-23. Si Philip Salvador, number 21. Oh. Si Kibuloy, nando sa malayo. Halos wala po eh. Ayan, si James Pantrick, Jimmy Bondoc, oh, number 27-35. Parang ang isang hindi ko nakikita dito na pumapasok man lang sa ika-30, yung si ano, yung kandidato ng mga vlogger ng mga DDS, si Rodriguez. Isa-isahin nga natin. Wala akong nakikitang Vic Rodriguez dito, ano? Hindi din pala pasok. Anyway, kayo na po bahala, mga kababayan, kung ano po ang gusto nyong gawin doon sa panawagan ng Vice Presidente. Kung iboto nyo po si Kibuloy, o kung deadman na lang po ang panawagan ng Vice Presidente, mga kababayan. Dakuin muna ho natin itong pangalawang topic natin. Nagagalit po si Congressman Benny Abante, mga kababayan, doon daw po sa mga bayaran at mga tanga. Ang diin ng pagkakasabi no? Nung mga tanga. Ito po, Bakit may Congressman! No, hinahon lang po, okay? Kalma lang po kayo. Alam namin makikitid yung mga utak ng mga tao na hindi po naniniwala at hindi okay sa kanila yung Quadcom. Pero, Congressman, itaga mo to sa bato.